Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ang topic natin ngayon ay tungkol dun sa pagtulog ng Panginoong Kristo doon sa bangka. Asleep in the Boat Part 2. Last part na po ito. Review muna tayo. Sa part 1 ay pinag-usapan natin yung reason kung bakit ang Panginoong Jesus ay nakatulog. Bilang Diyos o Diyos anak, dapat ang Diyos ay hindi natutulog. At ako ay nagbigay ng tatlong reason kung bakit nakatulog ang Panginoong Jesus. Even na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kung hindi nyo pa napanood yung part 1, sana panoorin nyo para lalo nyo maunawaan itong part 2. Basahin muli natin yung Matthew 8 verse 24. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep. Psalms 121 verse 4. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. And then yung Psalm 44 verse 23 ang sabi, Awake, why sleepest thou, O Lord? Arise, cast us not off forever. Sa dalawang versikulong ito ay it seemingly na mag-contradict sila. Sabi dun sa Psalm 121 verse 4, yung verse 8 taas, ang Diyos ay hindi natutulog. Subalit dito sa verse ay baba, sa Psalm 44 verse 23, nagtanong yung psalmist, bakit natutulog ang Panginoon? Na pinapakita rito na natutulog ang Panginoon. Ito yung pag-uusapan natin kung paano natin i-reconcile itong dalawang bersikulo na mukhang magkasalungat. Maraming pong salamat sa mga kapatiran, kaibigan na patuloy at walang sawa na nanonood ng aking video, nagre-react, nag-heart, nagla-like. Maraming salamat. Again, itong dalawang versikulong ito ay seemingly contradict doon sa Psalm 121 verse 4 na sinasabi, neither slumber nor sleep. Subalit, hindi ito contradiction. Yung verse sa itaas, hinighlight ko yung word na awake as one out of sleep. Yung word na as na ito simile. And then sinundan ng and like a mighty man. So, dito pinapakita sa versikulong ito na ang Panginoon ay katulad ng isang mighty man. And then yung verse sa baba, nagtatanong yung psalmist, why sleepest thou, O Lord? Hindi ibig sabihin na nagtatanong yung psalmist na natutulog ang Diyos, natutulog talaga siya. Psalms 35, 22 and 23, basahin ko. This thou hast seen, O Lord, keep not silence. O Lord, be not far from me. Verse 23, stir up thyself and awake to my judgment, even unto my cause, my God and my Lord. Yung verse ay baba, hinighlight ko yung word na awake, na kasi commonly na yung word na awake, palaging kapartner niya yung word na sleep. Hindi ganun yon. Dito sinasabi, awake to my judgment, na gumising ka para sa aking katarungan. And then yung verse sa itaas, na hinighlight ko yung silence, na sinasabi ng psalmist sa Panginoong Diyos, keep not silence, O Lord, be not far from me. Na ang ibig sabihin, na yung it seemingly na natutulog ang Diyos, ito ay katumbas ng katahimikan ng Diyos. Hindi siya talaga natutulog. Siya ay nananahimik kapag hindi siya kumikibo o hindi siya nagre-respond sa mga nangyayaring lalo na ng mga kapighatian sa mundo, lalo na dun sa mga nangyayaring persecution sa mga anak ng Diyos na walang ginagawa ang Diyos. Yan ay under sa silence of God. Kung kaya dito sa Asleep in the Boat Part 2, ang ating subtopic ay the silence of God, ang katahimikan ng Diyos o yung pananahimik ng Diyos. So ang tanong bakit nananahimik ang Diyos? Sa dami-dami ng nangyayaring disaster na sunod-sunod na bagyo, ang lalakas pa na nangyari dito sa Pilipinas, bakit mukhang tahimik ang Diyos na hindi niya pinoprotektahan yung mga tao na maraming namamatay sa mga nagdaang mga bagyo? At kung hindi mo pa alam yung sagot, panoorin mo yung part 1, nandun yung sagot. Okay? At yung karugtong na sagot doon pag-uusapan natin dito. Psalms 50 verse 3, Our God shall come and shall not keep silence. A fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him. Ang pananahimik ng Diyos ay it seemingly na hindi siya nagbibigay ng judgment o hindi pa time para ibigay niya yung judgment. Subalit kapag hindi na siya nanahimik, ay ibibigay niya yung judgment sa lahat ng mga nilalang na kinakailangan
ng judgment. Ang silence of God ay makikita at nangyari na sa course of history sa Bible. Nagbigay ako rito ng 4 na halimbawa ng silence ng Panginoon sa kasaysayan. Unang-una, yung children of Israel ay being in bondage in Egypt for 400 years. Nanahimik ang Diyos for 400 years. Wala siyang ginagawang justice, protection sa mga anak ng Diyos. Pangalawa, all male Hebrew babies killed in Exodus chapter 1 verse 16. Ito yung sa panahon ni Moses, na dito ay parang wala pang binibigay na judgment dun sa nag-utos na ipapatay yung mga babies. Si Pharaoh ito. Okay? Sa New Testament, pangatlo, all children 2 years old and below killed. Ito naman yung nangyari sa panahon ng ang Panginoon Kristo ay ipinanganak. Ang nag-utos naman nito ay si King Herod the Great dun sa Matthew chapter 2 verse 16. And then, yung pang-apat, 400 years of silence between Old Testament and New Testament. Kung naalala nyo, itong picture na ito ay kinuha ko dun sa aking video na untitled The Origin of the Bible Part 3. Ito ay Bible timeline na kung babasahin yung sentence dun sa ibaba, nakalagay dyan, Amos 8:11. Tapos may nakasulat dyan, 400 silent years. Ano yun? Ito yun. No true prophet prophesied until John the Baptist came to prepare the way of the Lord. Na between 400 BC hanggang sa pagdating ni John the Baptist, 400 years yun, walang isinugong propeta ang Diyos sa mga panahong ito. Sa future, mag-exercise pa rin ng silence ang Panginoon sa pagdating ng Antichrist, sa pagkakaroon ng Great Tribulation, na sabi rito sa Revelations chapter 6 verse 10 to 11, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto every one of them. And it was said unto them that they should rest yet for a little season until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. Sabi sa mga versikulong ito na yung mga na-persecute, yung mga namatay sa persecution at yung mga mamamatay pa sa persecution doon sa Great Tribulation. Siyempre, yung mga namatay, nandun na sila sa langit. At sa langit, nagtatanong sila sa Panginoon. Ito yung tanong na yon, di ba? How long? Sabi niya, Panginoon, gaano pa katagal na i-judge niya yung mga tao at ipagiganti niya yung dugo. Di ba? Our blood on them that dwell on the earth. At sinagot yung tanong nila. Ang sabi, antay-antay lang kayo. Sabi rito, until their fellow servants also and their brethren that should be killed. Talagang nasa prophecy na maraming mamatay ng mga anak ng Diyos. Maraming mga tanong sa ating mga puso na hindi natin maunawaan. Subalit, kinakailangan lang natin magpatuloy para magkampanan natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Na yung iba ay masasagot yan sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Subalit, kung hindi tayo magpapatuloy sa pag-aaral, hindi natin maunawaan yung iba pang mga tanong na nasa ating puso. Sana po ay mag-aral pa tayo ng salita ng Diyos na magkaroon tayo ng personal Bible reading. Siguro yung iba pang tanong sasagutin sa mga susunod pang mga video na gagawin ko. Maraming salamat uli sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli sa panibagong topic natin pag-uusapan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.